ito yung ang Diyos ay accepted tayo ng Panginoon ng Ama. Katanggap-tanggap tayo sa Kanya. Amen. Ang sarap nung bulay-bulayin at tanggapin ang katotohanan na dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, tayo ay katanggap-tanggap sa Ama. Amen. 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 Ibig sabihin, very good ka, pasado ka sa Kanya, hindi dahil sa ating magagawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord to God. Sa Romans chapter 15, verse 7, kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Tignan ninyo. Pag ikaw, alam mo na ikaw ay tinanggap ng Ama, katanggap-tanggap sa Ama, at ang pananampalataya natin ay dahil sa tinarbahong tinapos ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung ating maunawaan na tayo katanggap-tanggap sa Kanya, alam mo yung mga taong iba, yung ating mga kapwa-tao, yung iyong kapatid sa Panginoon, walang reject, natatanggapin mo rin. Kaya sabi dyan, malugod, kung paano tayo malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Amen? Amen. Praise God. Kamayan mo ngayon yung katabi. Tatanggap-tanggap ka. Upang tanggapin ang isang tao ng isang libutan ito, kailangan niyang gawin ang iba't ibang pagpapagal. Sa mundo ito, ang kalakaran, kasi ang hinahanap ng tao yung siya'y maging katanggap-tanggap, hindi siya nire-reject. Kailangan niyang magsumikap sa buhay upang yumaman, magpakita ng maayos sa pagtatrabaho, upang mapuri ng boss. Kailangan mong kumilos na naaayon sa paningin na nasa paligid mo. Kailangan malaman mo kung ano ba yung nakalulubog sa kanila para yun ay paglalaman mo ay gagawin mo para makuha mo yung kanilang kalooban at maging katanggap-tanggap ka sa kanila. Naniniwala tayo na ang tao, halos ito yung kanilang minimitig sa buhay. Maging katanggap-tanggap sila. At kung ang isang tao ay higit ang paghahangad ng tanggapin ng ibang tao, minsan, kailangan niyang gawin ang mga bagay na mag-aangat sa kanyang pagkatao kahit hindi niya nagustuhan o napipilitan lang siya. So, nagsusumikap ang tao. O, gagawa siya ng effort para ma-meet niya yung hinahangad niya siya maging katanggap-tanggap sa iba. Maraming tao ang takot na sila ay hindi tanggapin ng kanilang kapaligiran. At ang pagkatakot na ito ay nagdudulot upang ang tao ay mamuhay na tila walang sigla. Siyempre, ang tao lagi nire-reject, ay mawawalan niya ng sigla. Totoo po ba yun? Mawawalan ng sigla. Mapanganib, nasasabay na lamang tumahimik. Ngayon, kahit sa huwag magsalita, kahit pinakailangan. Nananatili na lamang sa kalagayang kinagisnan na walang tunay na kaibigan o nagmamalasakit. Merong taong gano'n. Kaya minsan, maapektuhan yung kanyang ugali, yung kanyang personalidad. Kapag siya ay ipinanganak na parang nireject na, lalo na yung mga broken family, alam niya na apektuhan yung kanyang pag-uugali, kaya pati yung kanyang pakikipagrelasyon sa ibang tao, minsan nai-inspire, pero hindi natin naunawaan na kaya pala nagkakagano yung tao, ay meron siyang pinagdaan ng rejection na mga masakit sa buhay. Ang pagnanasa na may angat ng tao ang kanyang estado sa lipunan upang maging katanggap at iwasan yung rejection, ay isa sa mga malaking dahilan kung bakit ginagawa ng tao ang mga bagay na ginagawa niya sa kasalukuyan. Diba? Kaya isa napipilitan ng ibang mga tao na gumawa ng kasalanan dahil nakita niya na ang mga katanggap-tanggap lamang yung may pera, yung maraming pera. Nakita niya na maraming kaibigan, yung maraming pera. Kaya siya, sa paghahangad niya, minsan napapasok niya ang paggawa ng kasalanan.
naiiwan siya sa grupo. Na sabi nga ano tawag doon? Na-out of place. Bawat nilikhang relihiyon ng tao, pati ang relihiyon pinaka-main na layunin sa bahaging ito, ito tinatawag na acceptance o pagtanggap. Bawat nilikhang relihiyon ng tao ay binibenta sa palengke. Paano binibenta sa palengke? Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabubuting gawa. Sapagkat sa relihiyon, kinakailangan mong ipakita mong ikaw ay relihiyoso, ipakita mong ikaw ay mabuti para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa relihiyon. Kaya makikita mo, ang pumapasok sa loob ng simbahan ay yung inaakala nilang mga hindi masasamang tao, pero yung mga masasamang tao, yung mga hindi magandang ugali, bihira nakakapasok sa loob ng simbahan sapagkat parang palengke na rin na bentahan ang loob ng simbahan. Nakukuha niyo po ba? Para sa mga Kristiyano, ang walang kabanalang pagbebenta ng kanilang relihiyon ay sabi na kailangan gumawa ng tao para sa kanilang sarili upang maging katanggap-tanggap at malugod-lugod sa Diyos. Kailangan nilang sumunod kung anong sinasabi sa kanila at gawin ang mga sakripisyo na kasalukuyang pinatutupad ng mga namumuno sa loob ng simbahan. Ang ibang mga simbahan ay nagpapatupad ng mga kagandahang asal at naglalagay ng mga leader sa bawat grupo upang masiguro na ang mga miyembro ay nakakasunod dito. Sa isang banda, tila parang wala namang masama. At pwede nyo natin sabihin na wala namang masama. Ang ibang simbahan naman na tinatakot ang mga tao sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng lumang tipan o kautusan, sumusulat ng mga patakaran para sa lahat na kinakailangan magkaroon ng katanggap-tanggap na ugali. Gayon din ang mga bagong dalo sa simbahan ay natutunan kaagad ang mga dapat gawin upang maging isang mabuting Kristiyano o kaisa sa loob ng simbahan. Sa mga Kristiyanong sumusunod, sila ay tinatanggap, pinupuri, samantalang sa mga hindi makasunod, sila ay nasa salitang rejection o nire-reject, hindi katanggap-tanggap. Ang pagtanggap dahil sa mga nakikitang gawa ay isang maladiablong laro kung saan walang nananalo at puro pagkatalo. Sa mga bumabagsak, nagampanan ang mga yon, sila'y nakakaramdam na tila walang halaga o sila'y hindi pinahahalagahan. Samantalang ang mga nakakuha ng simpatya ay kumahantong na malayo sa tunay na biyayang kanilang natanggap noong una. Ito'y nangyayari kung ang mga papuri ng mga tao ay nagiging dahilan upang siya ay maging bingi sa tinig ng Diyos na nagsasabing ng tinig ng Diyos, hindi mo kailangan gawin ang mga ito upang magpalugod sa Diyos. Marahil sa iba ay parang hindi na agad intindihin ito. Pero nakikita natin ang kagandahan na tayo ay naging katanggap-tanggap sa Ama kung pananampalatayaan mo na dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, tayo ngayon ay katanggap-tanggap sa Ama. Sino ka man, ano man ang pagkatao mo, ano man ang standard mo sa buhay na ito, ano man ang kinalakihan mo at tinagistan mong kaugalian. Pero kung tinanggap mo ang ginawa ni Kristo, ikaw ay katanggap-tanggap sa Ama. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang buhay ng mga nananalo ay maaaring maging pinakamalaking pagkatalo kung sila ay naghahangad na maging espesyal sa ibang mga tao dahil sa kanilang mga natatamo, yung kanilang mga tagumpay. Hindi masama ang ikaw ay maging honor, magsumikat ka, mag-aral para magkaroon ka ng honor o ganal sa harapan ng tao. Nagalakan natin yan. Pero, pag pinag-usapan ang salitang pananampalataya at para pag pinag-usapan na ikaw ay magiging espesyal at pinahahalagahan, alam nyo, sa biyaya ng Diyos, sa katotohanan kaya tayo naging katanggap-tanggap at naging espesyal ngayon sa Diyos, ay dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kapag yun ay sinampalatayanan mo, tinanggap mo
na dahil si Jesus ay naging kasalanan para sa atin at tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos, ikaw ay matuwid. Amen. At kapag ikaw ay matuwid, ibig sabihin katanggap-tanggap ka sa Ama. Napaganda nung inawit na hapat yung veil, yung kurtina na napakakapal ng kapal nun. Yun yung nag-separate sa holy place sa loob ng templo at saka sa Holy of Holies na kung saan nandoon yung glory ng Diyos doon sa Holy of Holies. Na nakapapasok na noon sa lumang tipan ay ang mga saserdote o ang mga pari. At kapag ang pari pa ay nagkamali sa proseso, pati siya pwede mamatay at ma-reject kapag nagkamali yung kanyang performance na dapat ay gawin sa loob ng templo. Pero ang malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, nung si Jesus, iniyukayot niya, nung sinabi niya, it is finished, naganap na, at iniyukayot niya yung kanyang ulo, na ibig sabihin na siya'y namatay, nahapak ang sabi ng Ebanghelyo, nahapak ang kurtina o ang veil na napakakapal, na meaning, dahilan sa kamatayan ni Kristo Jesus, ang lahat ng mananalig sa Kanya ay malaya na makapapasok sa glory, sa dakong kabalan-banalan na kung saan andoon ang tunay na presensya ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo, Hallelujah! Ito yung kagalakan at dapat natin panampalatayanan ngayon sa panahon natin sa biyaya na tayo ay katanggap-tanggap sa Ama. Anumang oras kang tumawag sa Kanya, meron kang kapanatagan, meron kang kapayapaan. Ikaw ay nakalulugod sa Ama, hindi dahil sa performance mo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ibig sabihin, garantisado ka, katanggap-tanggap sa Ama, dahil sinampalatayanan natin ang ginawa ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe ang blessing na yan. Gusto kong ating pag-aaralan, wala nang pinaka-mahalaga sa lahat ko, hindi ang ikaw ay pumasok sa glory ng Diyos, sa Kanyang presensya. Ang Ama, sabi ka, yung ating mga pinag-aaralan ng karaan, noong sa lumang tipan, si Moises, likuran lang ng Diyos ang kanyang nakita. Likuran lang ng Diyos ang kanyang nakita. Amen. Ngayon, hindi tayo ilalagay sa likod ng Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa lumang tipan, ilalagay ka sa kanyang likuran. O yung kalilimutan yan. Pero sa bagong tipan, nasa atin ang glory ng Diyos. Ang Holy Spirit. Yan ang katotohanan na dapat natin sa panatayanan. Yan ang tunay na kahulugan ng salita. Ikaw ay naging katanggap-tanggap sa Ama. Amen. At kung ito ay iyong bubulay-bulayin, yung katotohanan ito, dahil noon sa lumang tipan, hirap na hirap sila na makamit yung presence ng Diyos. Pero ngayon, hindi natin pinaghirapan. Si Jesus ang naghirap. Kaya sabi ni Jesus, pumasok ka sa aking kapahingahan. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Sabi ko lang, pag ikaw ay, pag binulay-bulay mo ito at inangkin mo ang katotohanan nito, makapawaw, ang sarap, ang ganda ng ginawa ni Kristo Jesus dahil ikaw ay naging katanggap-tanggap. Sama! Sama! Amen? Katanggap-tanggap ka. Hindi ka mapapahiya, hindi ka matatakot, hindi ka lalapit. Nakakatakot lumapit sa Ama. Dahil nagawa ako, nagsinumaling ako kanina, naiisip ako hindi maganda, ibanal siya. No. Hindi na ngayon dapat yun ang maging isipan natin. Kasi kaya tayo meron kapanatagan sa Romans chapter 5 ay dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Hindi yung ating performance. Ang mundo, ikaw ang magpe-perform para kayo maging katanggap-tanggap sa kanila. Pero sa Diyos,
tayo ay katanggap-tanggap. Amen? Ganong kasakit na si Jesus ay nireject ng mga Israelita. Diba? Siya napalito sa John 1:11. Siya napalito sa sariling kanya. Hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Gano'ng kasakit yun? Nireject siya para tayo ay maging katanggap-tanggap sama. Tiniis niya ang rejection para tayo maging sa lahat ng oras ay katanggap-tanggap sa harapan ng amaw ng kalilimutan. Amen. Si Christ ay nireject, haranas ng rejection, ang sakit nun. Para tayo maging katanggap. Yun ang panlalaban natin ngayon sa demonyo. Noong si Kristo, nasusunod si Kristo ay nireject para ako'y maging katanggap-tanggap sama. Amen! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Masarap po. Wala yun. Mahirapan kasi. Ang buhay ng mga nananalo, sabi niya yung ating nabasa kanina, sabi niyan, ay maaaring maging pinakamalaking pagkatalo kung sila'y naghahangad na maging espesyal sa mga tao dahil sa kanilang mga natatamo. Diba? Totoo naman. Alam nyo, tingnan nyo, saan ka pupunta? Hindi masama yung ikaw ay ma-promote. Hindi masama na ikaw ay mayroong mga honor, mayroong mga award. Mapiplis mo yung mga tao. Hahangaan ka ng mga tao. Diba? Pero pag yan ang inuna mo, at hindi mo inuna ang pagtanggap ng Ama dahil sa ginawa ni Kristo, hindi mo inuna na pinanampalatayaan ay ang hangarin muna natin ay tayo ngayon ay katanggap-tanggap sa Ama. Di ba alin na kung rejecting tayo ng tao? Talagang makakaranas ka na minsan rejecting ka ng mundo. Bakit? Kasi tayo ngayon ay hindi umaayon sa takbo ng sanlibutan. Ang mga Kristiyano is go against the flow. Ano yung sabihin ng go against the flow? Lumakad ka na hindi ka umaayon sa takbo ng mundo ito. Ano yung mundo ito? Ang mundo ito ay laging naghahangad na sila ay magtagumpay sa buhay. Sila ay nagsusumikap. Ang panahon, ang oras nila, inuuna nila, ang mamimit nila yung acceptance ng maraming mga tao. Yung favor sa maraming mga tao. Yun ang inuuna nila. Pero salamat sa Diyos, ako at ang bawat isa sa atin, ngayon, ang pinaka-aaralan natin at binubulay-bulay natin ay yung ginawa ni Kristo Jesus kung bakit tayo ay naging katanggap-tanggap sama. At ang pinakamaganda nito, pag inuna mo na ikaw ay accepted sa Ama, lahat ng oras, lagi tayo nagpigirinig sa anumang iyong panalangin ayon sa Kanya. Hello. Amen. Amen. Anong uunahin mo? Yung acceptance ng Diyos o yung acceptance ng tao? Susunod na lang yan, mga kapatid. Kapag inuna mo ang acceptance ng Ama, ang pabor at ang blessing ng Diyos ay nasa iyo, iba ang pabor ng tao, iba ang pabor na gagaling sa Diyos. Bakit? Ang pabor na nanggagaling sa Diyos, kapag nire-reject ka ng tao, wala silang magagawa. Kapag ibig niya na ganito mangyari sa buhay mo, walang makapipigil ng pabor na ibig ng Diyos sa iyong buhay. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo, Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Pati sa ating mga anak, kapag ang pabor at ang blessing ng Diyos ang inuna ng magulang, maniwala ngayon. Kaya naalala ko si Sam, sabi niya, pag-pray niyo ako, gagaling ng mga kalaban ko. Hindi niya talaga ina-expect. Kasi mananalo. Kaya sabi ko, sa kanya, ang favor ng Diyos ay nasa iyo. Dapat manalo yun. Pero iba, kapag ang pabor ng Diyos, ang inuna mo sa iyong buhay. Amen! Parapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang aking inaakin, ang pabor ng Diyos ay nasa mga born again. Amen! Parapakan natin ang Panginoon. Woo! Glory to God. Kailangan lang pananampalatayaan mo. Ipaglaban mo. Kaya nga, lalabanan mo yung natural. At ang ipaglalaban mo na magtatagumpay sa iyo ay ang espiritual. Dahil iba, pag ang pabor at ang pagpapala ng Diyos
ang gagawa sa ating buhay. Kung titignan mo ang karakter mo, kung titignan mo ang abilidad mo, minsan sasabihin mo, hanggang dito lang ang kaya ko. Pero ngayon, magkakaroon ka ng kumpiyansa kapag alam mo na katanggap-tanggap kasama, mahal ka ng Ama. Proteksyon ng Diyos ay nasa atin at nasa ating sambahayan. Amen! Amen! Pagpakan natin ang Panginoon. Woo! Sabi niyo, hallelujah! Hallelujah! Praise God. So, sa mga tao, maaari silang nananalo. Pero nasa kanila ang malaking pagkatalo. Kung sila naghahangad na maging espesyal sa mga tao, dahilan sa kanilang mga nakakamo, dahilan sa mga paborin ito, sila sa sakripisyo ng tao, kasama ng kanyang pamilya, ang kanilang mga nakakamo. Maaaring ihalintulad nila ang kanilang sarili na bunga o mayroong mga blessing. Sila ay dumarami. Ang kanilang mga pangkaraniwang usapan ay tungkol sa kanilang ministeryo na ginagamit ng Diyos para sa mga tao. Ginagamit talaga ako ng Diyos, ang sabi nila, kinakailangan kong maging may kabuluhan. Yun ang iniisip nila. Kapag nagkakaroon sila ng problema at bumababa ang kanilang tagumpay, nalilimutan na nila ang kanilang sarili. Akala ko ako ay isang ministro, pero nawala ito. Sino ba ako? Ang pinasimulan ng taong pagsumikapan upang siya'y maging katanggap-tanggap at maganda sa mga tao, ang biglang mag-aalis sa kanilang pagkatao. Pag ikaw ay tumingin sa iyong pagkatao, kung halimbawa sa gawain ng Diyos, gusto mo maging katanggap-tanggap. Kung kaya ka lang gagawa ay para maging katanggap-tanggap sa Ama, magkakamali tayo. Noong araw, ganoon ang ating takbo ng ating isipan. Kailangan mong gumawa para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Ama. No, katanggap-tanggap na tayo sa Ama dahilan sa ginawa ni Kristo. At kaya ka gumagawa ay dahil katanggap-tanggap ka na sa Ama. Meron bang diferensya? Meron. May diferensya ang isang tao. Ibig sabihin, may pagkakaiba. Hindi, diferensya. Sabihin niya, diferensya. May pagkakaiba, malaki ang pagkakaiba, na kapag ang tao o sa loob ng simbahan ay gumagawa siya dahil ang iniisip niya para siya maging katanggap-tanggap sa Ama. Pero kung ikaw ay nasa biyaya, ang stand mo ay katanggap-tanggap ka na sa Ama. Kaya masaya kang naglilingkod sa Panginoon, sa kanyang upasan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya naalala ko, yun ang hindi ko malilimutan. Kabataan pa ako, nasipag kong gumawa. From Monday to minsan hanggang Sabado, meron akong mga Bible studies sa iba't ibang lugar. Pasong Kalabaw, kaya mahal ako ni Brother Juan. Taon, ang pangit-pangit pa rin lugar ng Pasong Kalabaw. Malamal ako tao yan. Ano pa? Yang Aplaya, meron sa Karian, nalimutan ko na iba. Alas yun. Pero alam nyo, dumating sa akin yung ayoko na. Pag ako ay mayroong nagawang kasalanan, talaga naman hindi maiwasan nagkakamali ka. Ano ako, down ako. Sabi ko, hindi na ako, ito na ako huli kong punta sa Bible study. Kasi hindi ako nakakahiya sa Diyos. Kasi yun ang isipan natin ng araw eh. Hindi ka katanggap-tanggap pag ikaw ay nagkamali. Ayoko na. Susunod, pupunta ako ngayon, magpapaalam na lang ako. Then, sasabihin ko kay Pastor, paglagay ka na rin yung magagawa. Ayun, ang hirap na maging magagawa, parang artista, kontrobersyal. Kung gusto ko yung pagkaraniwan na lang mga magpalataya, ano din dumating sa akin yan eh. Maraming beses, gusto sana pagkaraniwan na lang ako mga magpalataya. Ang hirap na magagawa. Laging parang dinong-dinong ang kilos mo. Kaya, yun na, ang aking desisyon. Ito na ang huling punta ko. Alam nyo, kung kailan ako nagdidesisyon, ito na huling punta. Grabe yung pagkilos ng Holy Spirit. Puspos. At pagkatapos, nakakaranas ako na mayroong mga pupuspos ng Espiritu Santo. Sabi ko, pagkatapos ng gawain, hindi ako atras, Panginoon. Di, tuloy na naman. Yung pala yung biyaya. Nagpapakahayag na yung biyaya, no? Kaya hindi ko pa sa lubusan naiintindihan. Talagang kulang na lang sabihin ng Holy Spirit sa akin,
Hindi yung performance mo, kundi yung ginawa ni Kristo. Hindi tayo nakapokus doon ng araw. Nakapokus tayo sa ating gawa. Kaya tayo nagiging katanggap-tanggap sa loob ng simbahan ay dahil kailangan mabuti at maganda yung ginagawa ko palagi. Wala masama. Na yun ang iniisip mo, pero kung yun ang batayan, para ikaw maging katanggap-tanggap sa Ama, nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Dahil ang timano, dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, ba't pinalampalatayan mo siya, ikaw ay naging katanggap-tanggap sa Ama. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Muli mo sa tutuloy sa katabi, ikaw ay katanggap-tanggap. Praise God. Hallelujah. Nasaan na ako? Kaya marami, kapag ito ang iniisip, ay lalo silang mapapunta sa pagkatalo. Ayan. Problema natin. Nasaan ba? Ayan. Nalibag pala ng hangin. Dahilan sa mga papunan ito, sinasakripisyo ng tao kasama ng kanyang pamilya ang kanilang mga nakamo. Maaaring ihalintulad nila ang kanilang sarili na bunga. Sila'y dumarami, ang kanilang mga pangkaraniwang usapan ay tungkol sa kanilang misteryo na ginagamit ng Diyos para sa mga tao. Ginagamit talaga ako ng Diyos, kinakailangan kong maging may kabuluhan. Kapag nagkakaroon sila ng problema, bumababa ang kanilang tagumpay, nalilimutan ang kanilang sarili. Akala ko ako ay isang ministro pero wala ito. Ibig sabihin, nakatingin sa kanilang abilidad. Pero ngayon, hindi ganoon ang ating pananaw. Ang Holy Spirit ang tumatrabaho. Sa totoo na, hindi maliit ko sabihin. Wala akong karanasan sa pagpapastor. Sanay ako sa loob ng ilang taon na associate pastor. Ibig sabihin, wala masyadong hinahawakan mga tao. Pero alam nyo, ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Kasi ngayon na unawaan ko na hindi na ako iiwan ng Holy Spirit at kinakailangan ko lang maging sensitibo sa living niya, naniniwala ko, kaya kong i-guide kayo. Dumami man tayo ng dumami, kaya kong i-guide kayo. Bakit? Hindi dahil sa aking sariling abilidad, kundi dahil ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Amen? Amen. At ang pinakamaganda nitong tagumpay, kapag ang mga manggagawa mo, kasama mo mga manggagawa sa loob ng simbahan, ay kaisa mo sa pananampalataya, sa biyaya ng Diyos. Wow! Grabe ang tagumpay na dadanasin ng iglesia ito. Amen! Alapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi ganyan sa ating gawa, kung hindi dahil siya na ang gumawa. Ibinigay na sa atin ang tagumpay, tayo katanggap-tanggap sa Diyos. Ano ang oras na tayo nagsasama-sama manalangin, lagi tayong binigay ng Diyos. Tingnan ninyo. Sabi na iba, yung grace, hindi na magiging prayerful. Kahit kasi, meron sinasabi na kahit hindi ka manalangin, katanggap-tanggap ka sa Diyos. No, sa totoo na, pag alam mo na ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos, kung ang kamalayan ng iyong kaisipan ay laging katanggap-tanggap ako sa Ama, grabe, lalo ka mananalangin. Lalo ka magpapasalamat. Lagi kang nakikipag-usap sa Ama. Ama, ganito po nangyari. Ama, samahan mo kami. Ama, yung protection mo. Ama, yung kalooban mo sa aking mga anak. Lagi kang may kapalatagan at kapayapaan na kausapin ng Diyos. Kung alam mo na ikaw ay katanggap-tanggap palagi sa lahat ng oras dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen! Amen! At lalo kang magkakagumpay sa gawa ng mga kasalanan ng kahinaan habang tumatagal. Sige, kung meron kang kahinaan, sige. Pero ang isip mo, ang puso mo, ay lagi manampalataya na ikaw ay mag-will, na ikaw ay katanggap-tanggap sa Ama. Yan din ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para mapagtagumpayan mo ang mga kahinaan at kasalanan na minsan nakasanayan natin sa ating buhay. Amen! Lalo kaganda ang laging nauunawaan na ikaw ay katanggap-tanggap sa Ama. Magiging prayerful ka. Kahit hindi sabihin, oy, manalangin ka palagi, magiging prayerful ka. At lalo mo kung natatagumpayan ng mga kahinaan mo, kapag alam mo na ang Diyos Ama ay lagi mo kasama sa iyong buhay. Amen! Palapakabili namin ang Panginoon. Sunod na sabi yan, ang wakas ng pagkaalipin sa palengke. Alam niyo palengke, bilihan nila, di ba? Bilihan.
Ang palengke para sa pagtanggap at pagiging aprobado ay isang palengke ng mga alipin. Ito ang naging sanhi ng sistema ng pagsasakripisyo ng tao ayon sa inggit at makasariling ambisyon. Ito ay nagpapababa ng pagkatao at tinatanggap ang nagbabagong larawan ng ating Ama sa Langit bilang walang pag-ibig. Kasi kapag ang nangyari ay ikaw ang magtatrabaho, ay di kompetensya. Kompetensya. Kaya, ang mangyayari kapag nakita ko, halimbawa, tayo nasa parang sistema natin ay parang palengke sa loob ng simbahan. Sabi ko nga sa mga G12, kung halimbawa, ang isang kapatid ay sabi ko, itong si Sister Gemma, ako grabe ang pagbibigay nito sa gawain ng Panginoon. Kaya pupurihin ko siya para patamaan yung mga hindi nakapagbibigay. Eh di ko konsensyahin ko naman habang pinupuri ko. Parang ganyan ang palengke. Dahil yung pupurihin yung mga customer. Uy, ang ganda mo, ang bait mo. Pupurihin para lamang bumili ng bumili. So, kung sa loob ng simbahan ay parang palengke, ang magiging aprobado at katanggap-tanggap lamang ay yung mga lalaking magbigay at yung mga maliliit magbigay ay parang kung nire-reject mo at hindi pinapahalagahan sa loob ng simbahan. Yun ang sinasabi palengke. Ito sinasabi ng 10 words, the gospel in 10 words sa salitang katanggap. No! Katanggap-tanggap ang lahat. Basta ipangangaral ko na ang lahat ng nanalig kay Kristo Jesus sa kanyang pinagbaho, ang kanyang ginawa, ikaw ay katanggap-tanggap. Ang alam mo, ang aking pananampalataya, pag ikaw ay nagkaroon ng kamalayan ng pag-iisip na ikaw ay mahal ng Ama, ikaw ay aprobado sa Ama, mapagpapala ka, yung mali kong ibinibigay magiging malaki. Bakit? Kasi inspired ka ng ginawa ni Kristo Jesus sa Kristo ng Paulo. Amen! Hallelujah! Yan ang maganda yung ginawa ni Kristo. Kapag sa loob ng simbahan, ito ang pinakasentro, naniniwala ako. Grabe ang magiging manifestasyon ng kanyang kapangyarihan. Bakit? Hinahayaan natin na yung pinarbaho niya, yung pinapos niya, ang ating pinananampalataya na nakikilos sa ating buhay, hindi yung ating magagawa. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, naunawaan niyo yung palengke. Ayan, kasi nagkakaroon ng inggit, makasariling ambisyon. Mag-aaral ako para malaki yung maibigay ko. Kasi lagi siyang tinatanggap siyang kapuri-puri. Ako yung mag-aaral. So, yun ang parang palengke, nagbibilihan. Ito ay nagpapababa ng pagkatao na tinatanggap ang nababagong larawan ng ating Ama sa Langit bilang walang pag-ibig. Nagkakaroon ka ng mapanghusga. Judgmental ka. Kasi kaya kayo naghihirap. Kasi kayo report. So, judgmental. Upang mapatigil ang walang kamanalang panghihikaya, kailangan maibahagi ang ebanghelyo ng pagtanggap. Ito nga po yung ating paksa. Kailangan yung pangalan ito, na tayong lahat ay katanggap-tanggap sa Ama. Amen. Kaya aalisin yung ang pag-ibig ng Diyos, ito ang yan, ang pag-ibig daw ng Diyos ay hindi pinagbibili. Tulad ng bawat bagay sa biyaya. Naibigay mo ba yun? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pinagbibili. Na para ikaw ay maging katanggap-tanggap, ikaw ay kailangan magbayad ng performance mo. Nakuha niyo po ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi binibili. Ito ay libre na ibinigay niya sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos hindi binibili tulad ng bawat bagay sa biyaya. Ang kanyang pagtanggap at pagsang-ayon ay libre. Sabi nyo nga, libre. Libre. Regalo. Regalo. Libreng regalo na dumarating sa atin sa pamamagitan lamang nino ni Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi sa'yo kakating, salamat sa Diyos. Di ba ang saya? Wala tayong hatulan. Basta ang mahalaga, panagpalatayan mo na ikaw ay tinanggap ng Ama, pinatawad ka na, iliibig ka na, ligtas ka na, inspired ang buhay mo. Lagi ka na nakangiti. Kahit makaranas ka ng rejection ng ibang tao, di bale, nasa akin ang Diyos, katanggap-tanggap ako sa Ama. Wow! Grabe yung inspirasyon. At ang pinakamaganda noon, dahil inspired ka, lahat ng hawakan ng iyong kamay, pagpapalain ng Diyos. Amen!
Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Sa Ephesians chapter 1, verse 6, tingnan natin. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin. Tayo ngayon ay nasa pangangalaga niya sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa King James Version, sa New King James Version, sabi, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Kaya tayo na naniwala kay Kristo, ikaw ay mahal na mahal ng Ama. Masasabi mo, mahal na mahal ako ng Ama. Amen? Diba? Napakasarap. Natanggapin mo, pananampalataya mo, lagi sa iyong buhay. Ano man, lalo na kung meron ka mga problema sa buhay, lalo mong ipahayag, mahal na mahal ako ng Ama. Amen. Kaya yun ang mag-aalis sa iyo sa, kung halimbawa, isa nag-iinit ang ating ulo, na-depression tayo. Ano yun? Pagka lagi mo tinatanggap sa iyong isipan na mahal ka ng Ama, yun yung mag-gulong pa sa iyo. Lagi ka mag-move on. Amen. Lagi ka mag-move on. Hindi ka mapipigil ng anumang mga problema, pressure sa buhay na dumarating sa atin. Kasi inspired ka ng pag-ibig ng Diyos. Na ang Ama ay lagi nasa side mo. Sabi nga ng Bible, kung ang Diyos ang iyong kakampi, sino kaaway mo? At kung meron namang kaaway ka, parang tinatakutan mo kung matakot. Bakit? Nasa side mo palagi ang Ama, ang Diyos. Amen. Sabi niya, ang talata ito ay isang napakagandang balita para sa mga may nais na maging bahagi ng pagtanggap. Kayo po ba, tanggap na po ba ninyo ngayon na kayo ay tanggap sa Ama? Amen. Diba? Kailangan lagi ninyo hagin yun. Ano man ang sitwasyon sa buhay. Tingnan mo ang unang bahagi ng salitang talata. Purihin natin siya. Dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga. At hindi sinasabing, purihin ang Diyos dahil sa iyong kahangahangang ginawa. Ganun ba sinabi? Dahil ba sa ginawa mo? Hindi. Dahil sa ginawa. Ginawa ni Kristo sa kanyang pagkalinga. At sa bandang gitna ng talata, sabi na, He made us accepted. Ang kanyang pagtanggap ay hindi mo na dapat pagsumikapan o wala kang tatrabahuin. Natanggap mo na ito. Ito ay napakaginhawa sa iyong pusong isipan. Ito ang magsasabing ikaw ay nasa halayaan. Amen. 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 Malakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Kaya, napakasarap daw kulay-kulayin at napakaginhawa sa isipan. Ang katotohanan ito, hindi mo dapat kung sumikapan para ito ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ikaw ay katanggap-tanggap ng Diyos. Mauna muna na panapangayanan mo ito at sa mag-aaksyon na magiging tama ang lalo ang kilos mo. Bakit? Kasi pinampalagayan mo ako'y tanggap na sa Ama. Kaya yung pagiging katanggap-tanggap sa Ama, kikilos ka na dahil ikaw ay katanggap-tanggap sa Ama. Okay. Sa bandang huli ng talata ay makikita mo sa kanyang minamahal na anak o the beloved. Ito ay si Jesus. Ang pagtanggap sa iyo ng Diyos ay dahilan sa kanyang anak. Kaya upang malaman mo kung gaano ka katanggap-tanggap sa Ama, tingnan mo na lamang ang kanyang minamahal na anak. Bakit? Kasi, ang sabi sa Matthew 3:17, nung si Jesus ay binautismohan ni John the Baptist, isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang minamahal na anak, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Minamahal na, kinalulugdan pa. Alam mo ba kung gaano kadami ang tagumpay ng ministeryo ni Jesus bago sabihin ng Diyos Ama ang ganitong mga kataga? Wala pa. Ibig sabihin, si Jesus wala pang ministeryo. Siya ay sinabihan ng mahal na mahal ng Ama. Wala pa siyang, hindi pa siya nag-iisang sa ministry. Mahinig kayo magaling. Nung sinabi ito ni Jesus, ng Ama ni Jesus, nung binautismo ni Juan, bago pa lang siya magpapasimula sa ministry, wala pa siya nagagawa. Maski nga ng mga himala. Pero, tinawag na siyang minamahal at kalugod-lugod.
Amen. Nakuha niyo po ba? Ngayon, ang sabi niyan, ayon sa mga sumulat ng Ebanghelyo, wala pang nagagawa si Jesus kahit na isang pagpapala. Wala pang inihahayag na salita ng Diyos, pinagaling na may sakit o binuhay na patay. Subalit siya ay naging katanggap-tanggap sa Ama na hindi na pag-uunawaan ng sanlibutan. Ano ang nakalulugod sa Panginoon? Sa Ephesians chapter 5, verse 10, ganito ang sinasabi. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Maaaring marinig ng tao ang talatang nabanggit mula sa pastor. Subalit alam natin na kung ano ang nakalulugod sa Diyos Ama. Sinabi ito sa ilog Jordan, si Jesus ay binautismuhan. Ito ay si Jesus. Si Jesus ay hindi nakikipagpaligsahan para makuha ang pabor ng Ama o ng Diyos at maging katanggap-tanggap. Hindi siya nakipagpaligsahan sa kautusan ng mga propeta sa mundo kung saan nagbago ang anyo ni Jesus. Ninais ni Pedro na magtayo ng 3 kubol upang bigyang karangalan ang ibang ministeryo. Subalit ninais ng Diyos na ibigay lamang ang papuri kay Jesus. Pasahin natin yung Matthew. Ito tayo magwawakas. Matthew 17:5. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinagulugdan. Pakinggan niyo siya. Kasi ganito, di nakasama ng Panginoon si Pedro. Di ka alam kung si Santiago pa yung kasama isa. Doon sa Mount of Transfiguration. Diba? Ang sabi doon, nagbagong anyo si Jesus. Biglang nagliwanag. Nakita niyo nagliwanag. At nakita niya, andoon din si Elias. At andoon din si Moises. Si Elias at si Moises ay nagre-represent sa kautusan. Si Elias ay nagre-represent sa mga propeta sa Lumang Tipan. Nakita din si Jesus. Kaya sabi ni Peter, Panginoon, hayaan mong magawa ako ng 3 kubol. Isa sa iyo, isa kay Moises, isa kay Elias. Alam niyo, after nung sinabi niya yon, biglang nawala ang dalawa, si Moises at saka si Elias. At ang natira na lamang ay si Jesus. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, ang dapat ninyong pahalagahan ay hindi na yung kautusan at hindi na yung panahon ng Lumang Tipan sa panahon ng mga propeta. Kung hindi ang pinakamahalaga, ang bigyan ninyo ng pansin na pinahahalagahan ng Ama ay walang iba kung hindi ang kanyang anak na si Jesus na nakalulugod. Ibig sabihin, kung gusto ninyo na maging kalugod-lugod sa akin, si Jesus lamang ang inyong tingnan at panampalatayanan at ikaw ay magiging kalugod-lugod din sa Ama. Amen! Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sa Matthew 11:28, sabi doon, lumapit kayo sa akin, may lahat na nahihirapan at nabibigyan ng luha sa inyong pasan at kayo bibigyan ko ng kapahinga. Mga kapatid, next week, tutuloy natin ito. Napakaganda. Na maunawaan natin, ang doon ay namin ng Ebanghelyo, ikaw ay katanggap-tanggap sama. Amen? Praise God. Pray ng Diyos